DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang mga naglalagablab na balita. Ako si Buddy Obera. Oman si Wang de la Peña. Mga kasama, unahin po natin yung report sa bagyo pa rin. Ang PNP nagbukas na ng 4 na community precinct sa Tacloban City. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Kasabay ng pagbubukas ng ilang mga establishmento at bangko sa bayan ng Tacloban, bumalik na rin ang serbisyo sa ilang mga stasyon ng pulisya sa Tacloban City na sinalanta ni Super Typhoon Yolanda. Ayon kay NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, kahapon ay nagbukas na ang 4 na community precinct doon, kaya gumanda na umano ang sitwasyon ng peace and order sa lugar. Pero sinabi ni Del Rosario na 3 sa 4 na community precinct na ito ay pinapatakbo ng mga pulis na mula sa national headquarters ng Campo Crame, habang isang presinto ay mga local police na ang tumatao. Ito ay dahil sa marami pa ring pulis na nakatalaga sa Tacloban PNP ang hindi pa rin nagre-report sa trabaho mula ng manalasang bagyo noong November 8. Kasabay nito sinabi ni De Rosario na kahit na nasa relief and retrieval operation pa rin sila, ay unti-unti na rin nilang sinisimulan ang rehabilitation sa ilang mga lugar na sinalanta ni Yolanda. Kasama mo sa NDRRMC para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMM. Naglalagablab sa 558. May follow-up tayo doon sa bagong batch ng mga evacuee na dumating dyan sa Villamor Air Base. Mariport si Joy Sadra. Joy, si radyo mo. Dalawa dito sa mga dumating na batch mula sa Leyte ay isinakay sa ambulansya dahil ang isang lalaki ay maraming sugat sa katawan, habang ang isang babae naman na medyo may edad na ay maraming tahis sa mukha nito dahil sa tinamang sugat tulad ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Anumang sandali ay lilipad na itong C-130 ng Sweden at sakay itong dumating na batch kanina ay ilan lamang ang naiwan dito sa Metro Manila dahil karamihan pala nito ay papunta ng Cebu. So sila ay dadalhin ngayon nitong C-130 ng Sweden na pabalik ng Cebu. So anumang sandali ay magte-take off na nga ito at patuloy naman na naka-alerto dito sa mga tauhan ng DSWD at mga volunteers din ang mga tauhan ng Philippine Air Force para sa mga paparating pang survivors mula sa Visayas. Mula dito sa Villamor Air Base para sa DZXL 558, Choice Adra, Tatak, RMN. Maraming salamat, Joy. Samantala, pagbuo ng coordinating agency, prioridad po ng Kongreso mga kasama sa rehabilitasyon ng masinalanta ng bagyo. May balita si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Sa halip na magtatag ng Rehabilitation Commission ay inirekomenda na lamang ni House Speaker Sonny Belmonte ang pagbuo na lamang ng coordinating agency. Paliwanag dito ni Belmonte, mahirap niya magkaroon ng isang self-perpetuating agency na posible pang manatili kahit tapos na ang problema sa bagyong Yolanda. Sapat na niya ang coordinating agency na magtitipon sa rehabilitation efforts dahil marami naman anyang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad at kailangan lamang ay masusing koordinasyon. Bukod dito ay sapat na rin ang nangangasiwa sa relief operations ng CDILG Secretary Marojas at hindi na kailangan pang magtalaga ng isa pang rehabilitation chief. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Cote Batak, Tatak, RMN. 2014 budget inendorso na sa Senate Plenary. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. May titulong Budgeting in Time of Turmoil ang sponsorship speech ni Senate Finance Committee Chairman Senator Francis Chis Escudero para sa 2014 national budget na nagkakahalaga ng 2.268 trillion pesos. Pero sa bersyon ng Senado, binawasan na ito ng 3.2 billion pesos dahil ito ang kabuang halaga ng Priority Development Assistance Fund o PDAP na pinatanggal ng 15 senador. Ayon kay Escudero, naka-line item ang budget ngayon kumpara sa mga nakaraang taon, kaya detalyado ang gastos ng lahat ng ahensya o tanggapan ng pamahalaan at hindi
nakakailanganin pa ng SARO o Special Allotment Release Order. Pangunahing amendment sa pagrebisang ginawa ng Senate Finance Committee ay ang pagbuo ng 20 billion pesos new Special Purpose Fund o Disaster Rehabilitation and Construction Fund para sa mga nasira at nabiktima ng mga kalamidad na tumama sa bansa tulad ng bagyong Santi, Labuyo at Yolanda at magnitude 7.2 na lindol. Ilan pa sa mga amendments ang dagdag na 5.5 billion pesos na alokasyon sa Calamity Fund para sa aid, relief at rehabilitation services sa mga komunidad o lugar na naapektuhan ng kalamidad. Pinadadagdagan din ng 250 million pesos ang Quick Response Fund ng Department of Health para naman sa pagpapadala ng medical team sa tulong sa mga ospital at dagdag pang 50 million pesos pambili ng medical equipment. Dinagdag din ng 300 million pesos ang Quick Response Fund naman ng Department of Transportation and Communications para sa rehabilitasyon at pagbabalik operasyon ng mga airports, seaports, railways at inter-island linkages na napinsala ng mga kalamidad. Dagdag na 100 million pesos para sa pagpapagawa at pagpapatayo ng gusali ng Department of Justice. Dagdag na kalahating milyong piso para sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Securities and Exchange Commission. Dagdag na 50 million pesos ang DNR para sa implementasyon ng Clean Air Act regulations at 20 million pesos para sa climate change adoption. Pinapare-align naman ng Senado ang 2.5 billion pesos na lump sum appropriation sa scholarship programs patungo sa 112 state universities and colleges. Pagdating naman sa conditional cash transfer program, automatikong pinalalaan ng Senado ang 336 million pesos na pondo nito sa 20,000 pamilya na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, Argument. Hindi na po itutuloy ng Lungsod Makati ang taunang New Year Eve countdown maging ang kanilang Christmas party. Ito'y pakikisimpatya sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas at gayon din sa niyanig na magnitude 7.2 na lindol sa Bohol. Bukod dyan, ibibigay din ng lokal na pamahalaan ng Makati ang 50 milyong piso na gagastusin sana para sa maggarabong taunang pakonsyerto. Wala na. Ayos na. Laking abangan, New Year's Eve. Tahimik sa Makati. Tahimik. Aabot naman sa 3,420 na mga puno yan ang itinanim ng daang-daang volunteer sa paligid ng South Luzon Expressway upang makaiwas raw sa baha. Ayon kay Environment and Natural Resources Secretary Ramon Pahe, ito ang kanilang pagtugon sa programang National Greening Program ng gobyerno. Paliwanag ni Pahe, maraming environmental benefits sa pagtatanim ng puno sa paligid ng SLEX dahil bukod sa maganda ito ay makakatulong din upang mabawasan ng aksidente. Magsisilbihan niyang windbreaker ang puno kung may bagyo at sinisip-sip nila ang sobrang tubig kaya mababawasan ang pagdagsa ng sobrang tubig sa mabababang lugar doon dyan sa may SLEX. Sana sunod dyan. Tacloban. Sana. DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo mga sama. Dumating na ho si People's Champ Manny Pacquiao sa Macau para sa laban niya kay Brandon Rios sa linggo na yan, Nobyembre 24. Lunes ng gabi ay lumapag doon yung chartered plane mula si Jensen. Lulan si Pacman kasama asawa si Jinky. Inan si Mami D at iba pang kaanak, kaibigan at kasabahan sa Team Pacquiao. Ayon ho kay Pacquiao, determinado siyang lumaban at manalo laban kay Rios para mapasaya ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Bukod dito, ipagpapatuloy din ni Pacman ang kanyang light training ilang araw bago ang laban kay Brandon Rios sa araw ho ng Sunday. Tapos ang kanyang magiging laban sa Macau, personal na bibistahin ni Pacman ang mga sinilantaho ng bagyo para abutan ng tulong. DZXL Showbiz Balita. Showbiz Loli. Showbiz. Ayun, hello! It's me, Lolly. Paparapapam. Lollipop. Yun. Star Hoy, Loli. sisimula ka pa lang. Ay, oo nga pala. Tuloy lang, sandali ha. Oo nga. Handa ko bang i-donate ang aking sexy dresses? Oo nga. Mga bata. Huli ka na, nabigay ko na.
Oo, yung iba nga kinukuha, hindi ko binibigay, kinuha na nila, kinuha Ganun na. ba? Yung mga sexy dresses mo? Oo, sus, Maria Josep, naka-auction yun ngayon. Mga bids-bids pa. Oo, naka-auction sa Subic. Ngayon, it's official, it's me. Hello everybody, everywhere. It's Hi. official, pumayag na ang American Idol runner-up na si Jessica Sanchez sa hiling ni Manny Pacquiao na siya naman ang kumanta ng national anthem natin sa laban nila ni Brandon Rio sa linggo. Pinabot ni Pacman ang imbitasyon kay Sanchez sa pamamagitan ng Twitter post na at Jessica, ano ba yan, at o hashtag Jessica Sanchez, would you do me the honor of singing the national anthem? Anthems? Ano ba? Anthems. Anthem. Oh, isa lang. Si Jen kasi dalawa eh. Anthems, oh. Anthem. Oh, ba't dalawa na ba yung pambansang awit na? Oh, tingnan mo, anthems. Oh, di ba? Parang antena lang yan. In Dalawa. love kasi si Jen. Oh. Oh, sobra-sobra ka ng... Sobra din. Masyado kang maes. Before our fight, sumagot naman si Jessica. Sabi niya, yes, Your Honor. Yes, I'm honored. Yes, Your Honor. Yes, I'm honored. Si Jessica, ang umawit ng national anthem ng Amerika, nung nag-boxing sina Timothy Bradley at Pacquiao nung 2012 last year. Nagbangayan niya mga yan. Ang bakbakang Pacquiao Rios ay gaganapin sa Macau ay ang pagtatangkahon ni Pinoy boxer Manny na makabangon ulit matapos siyang tamaan ng dalawang talo, isang bagyo bilang alay na rin sa mga babaeng sinalanta ng nagdaang bagyo. It's me, Lollipop, Pop, Lollipop. Thank you, Wally. Hindi gasgas, Ba yan? hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghit. Pumasok din. Eto na ho si Jenny Tals. Ayan, maganda afternoon kasamang Weng at Buddy. Ito, isang babae ang natagpuan na raw ang kanyang love of her life sa isang carnival sa Florida, USA. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik si Linda Docham, yes, at agad na pinakasalan ng isang higanteng Ferris wheel. Will. Yes. Noong isang araw, pinakasalan puno. Ampere. Ayon sa kanya, nang una niyang makita ang nasabing Ferris wheel ay hindi na niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman para dito. Sa Tagaytay ba yan? Sa USA po. US, sorry. Yes. Kaya naman, binigyan niya rin ito ng pangalan at ang kanyang bininyag dito ay si Bruce, kung saan sinabi nito na ito ang kumukumpleto sa kanyang mundo. Ayan. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa Disexel News Center. Ako po si Jenny Tals. Sa Sintalbog, sinala Tatak, Armen. Tama, Jenny Tals. Thank you. Diretso na tayo. Diretso na ho. Diretso na ho kami. Diretso hanggang alas 2. may bala na UFW pala. Kala ko. Ako din eh. Gulat ako. Si Rod Marcelino sa si Yusek Tutsopre. Andito ho. Susunod daw, ha? Sa si attorney. Yan. Naglalagablab. Salamat. Robust dietary supplement for men para sa lalaking astig at hindi umuurong sa anumang laban. Robust. Pwede silang tawagan 0909-333-3333. May kandila dun sa loob. Oh. Ha? May kandila. no? Meron. May dalawang upuan May kandila. at may Sa lamesa. gitna. Yan ay ating alay. Ano ba yan? Para Alay yan. sa mga biktima? Oo. Ha? Sama-sama na siguro. Recharge. Recharge ba? Sino bang duty ngayon? Si Piolo. Si Piolo pala. ngayon. Piolo, yung kandila na yan. Para saan? Ha? Hindi niya rin alam. Pakikiramay po para sa lahat ng pumanaw. Ayan. At kasama nyo sa serbisyo publiko. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Happy anniversary sa asawa ko. Ngayon. At Oo. Sa iyo rin, kasamang Weng. Sa iyo rin? Congratulations. Tapos na kayo, di ba? Tapos na kami. Yan. Happy anniversary to my wife, si Kay. Hi, Yan, Kay. ngayong araw. Congratulations. Yan. From the city of Zambo, Eliuseres Primo Hermano. Dito pala pangalan ko, Weng de la Peña. At kami, wala yung ating last part. Okay. At naputol, kami pong naputol. lahat ay Tatak, RMN. Sumayo
15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab lang! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Mga kasama,